gawin mo sa kapwa mo yung gusto mo gagawin niya sa'yo. So, kaya nga naging Golden Boots. And ma'am, ilan pong carats po yun kung yun ay Golden? Thumbs up po. Ayan, ma'am, parang stamp sign po yan. Nagiging biktima ng karahasan at pang-abuso. Oras na madalas nangyayari ang insidente ng rape is yung mga perpetrator nila usually nakikilala nila online. Sa mga parents, na bantayan po nila yung kanilang mga anak. Ang batas ay para sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Yes po. Yun. Mas magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating For a Better Governance, mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-udlad. Ayan, so ako si Shazer, ang host nyo late for today. Napakaganda ng topic natin ngayon. Ilan na sa mga batas na napatupad sumusuporta sa sektor ng ating mamamayan na ito. Isa na dito, yung Proclamation number 224, Series of 1988, na nagde-declare ng first week ng March as a year for the Women's Week at March 8 naman for Women's Right and International Peace Day. So medyo nagigets nyo na sana kung anong pag-uusapan natin, patungkol sa pag-uusapan natin ngayon. And another proclamation, 227, 1988 din, na dinideklara or yung buong buwan ng March as Women's Role in History. And lastly, yung Republic Act 6949 ng 1990 na yung March 8 nga daw yung National Women's Day. And Magna Carta of Women ayon sa Republic Act 9710. And napakahalaga nito para ma-recognize yung involvement at unique contribution ng ating mga kababaihan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. So we acknowledge yan. So shout out sa ating mga mahal na mga kababaihan, sa aking asawa. Ayan. may pa-shout out. And in connection sa essence ng women's in the Philippines, nag-invite tayo ng kapita-pitagan na guest natin for today para pag-usapan yung isa sa pressing issues. Pero alam naman natin na full effort pa rin ng ating pamahalaan at ang ating mga kasamahan sa gobyerno para matulungan. So mamaya natin kikilatisin kung ano ba yung ating issue na pag-uusapan ngayong araw. Pero para tulungan tayo sa topic na yan, hindi naman tayo pinabayaan ng isa sa pinaka-kinikilala natin sa pagdating sa pag-keep ng peace and order sa ating Pilipinas, ang ating mga kapulisan. At nandito po ang ating Chief Regional Public Information Officer ng Pro4A, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Chitadel C. Gawiran. Palakpakan naman natin. Ayan. Welcome po, Ma'am Chitadel. Ma'am, may nickname po ba kayo, Ma'am? Ano na lang, cheat na lang. Cheat, ayan. So, Ma'am, pwede pong ilagay natin yung So, araw-araw cheat day kay Ma'am Chitadel. Ayan. So, welcome, Ma'am. Regional Information Officer ng PNP4A. Grabe. So, bigatin yung ating kasamahan ngayon, Ma'am. So, Ma'am, baka gusto nyo mag-shoutout sa mga kasamahan natin dyan. Yes po, unang na po sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa Pro4A na maging bahagi po ng inyong programa. So, yes welcome po. Welcome, Ma'am. Welcome. Opo. Hello po sa mga kasama ko dyan sa PIO, sa Arcad family. Ayan. Ano po? Arcad po. Arcad. Community Affairs po. Community Affairs. So, hello daw po sa mga kasamahan ni Ma'am sa trabaho. Ayan, so medyo artista na si Ma'am ngayon. And ayan, so welcome po, Ma'am. Ano po? Ayan, so meron po kaming segment dito sa ating pong For a Better Governance na tatanungin namin ang opinion nyo doon sa mga ilang statement or kasabihan na nakalap namin patungkol sa peace and order. Syempre, PNP, alam naman natin sila yung nagkikip ng peace and order sa ating mga community. Okay po, Ma'am. May ilan po kami dito. So nandyan po yung ating thumbs up or thumbs down. So, itaas nyo lang po yung thumbs up or thumbs down kung sang-ayon po kayo or hindi. And hingin po namin yung konting konting pahayag patungkol doon. So, simulan na po natin sa unang statement. Ang kapayapaan ang susi sa kaunlaran, or sa English, peace is the key to progress. Thumbs up. Ayan, Ma'am, parang thumb side po yan. Yan, ganyan natin. Okay, so thumbs up po si Ma'am. Thumbs up. Ma'am, bakit po ang kapayapaan ay susi sa kaunlaran? Yes po. Sa amin po, naniniwala po kami na
ang isa pong pamayanan o community ay hindi po uunlad, magpo-prosper kung magulo, kung kabi-kabila ang kaguluhan. Sigalot. Sigalot. So, naniniwala po kami na napaka-importante po ng peace and order para po ang isang community ay economically mag-boom or magkaroon ng chance na umunlad, magawa ng mga mamamayan yung kanilang pang-araw-araw na gawain, makakapag-aral yung mga kabataan, makakapagtrabaho ng maayos yung mga pamayanan. So, malaking bagay po sa isang community na mayroon siyang peace and order. Of course, pag magulo, in-expect natin yung mga investors, hindi yan mag-invest sa isang community na magulo. Isa po sa mga chine-check nila yan yung mga di ba? Mga peace and order situation doon. Kasi kung merong pa dong mga issues na pag nanakawan sila doon sa makikita naman mag-invest sa isang community na magulo. Na sa tingin mo, malulugi ka lang. So, number one na nila yon, kiniconsider yun ng isang investor. So, napaka-importante po ng peace and order. So, yan. So, yung mga communities natin, isa sa mga kailangan nilang i-check yan. Yung bang community namin ay ready na for improvement or pag-development, pwedeng basihan yung ating kapayapaan doon. So, yun. Thank you, ma'am. So, thumbs up si ma'am sa kapayapaan ng susi sa Kaunlaran. Next naman natin ay, ang maayos na lipunan ay nagsisimula sa maayos na tahanan. In English daw an orderly society starts with an orderly home. Thumbs up po. Yan, thumbs up po, ma'am. Bakit po, ma'am? Ba't kayo naniniwala po doon? Ang family po kasi, di ba, ito yung basic unit of the community. So, lahat nagsisimula sa family. So, kung ang ating bawat Pilipinong pamilya ay maayos, walang away, magkakasundo yung bawat miyembro ng pamilya, ay dito nagsisimula na mag-create tayo ng yung mga mamamayan na sumusunod sa batas. At di nag-aaway-aaway ng sa hatian ng lupa. Parang common yun sa family. Opo. So, yes po, naniniwala tayo na pag pinalakas po natin yung family natin, yung basic unit ng community, sunod-sunod na po yan So, yung bawat pamilya maayos, yung community maayos, and then, aangat po lahat. Teaching ground din kasi yun, ma'am. Siyempre, discipline, yung respeto, so, respect sa law, respect sa bawat isa. So, fear of God, syempre, number one yun. So, naniniwala tayo na pag malakas yung pamilyang Pilipino, ang bawat household, ay magkaka-create tayo ng isang maayos din na community. And then, hanggang sa yung buong bansa natin, magiging maayos. Domino effect na. So, starts with the family. Ayan. So, thank you, ma'am. Napakaganda po ng pahayag niyo po dyan. And ang sabi po dito sa pangatlo natin, ang batas ay para sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Yes po. Yun, thumbs up. Ma'am, bakit po? May gusto po ba kayong idagdag dyan sa natin? Sa ang batas po ay ginawa para po sa lahat. Wala po siyang kinikilingan. Kaya di ba po kung makikita niyo yung babae may hawak na yung sa judiciary po ba yun? Yung parang may timbangan. Di ba nakapikit siya? May piring siya. So, hindi siya pwedeng sisilip. Hindi pwede. May hawak siyang timbangan. Mahirap siyang sumilip. Ibig sabihin, mahirap ka man o mayaman, ano man ang status mo sa buhay, ang batas ay kailangang ipatupad ng pantay-pantay. Pantay-pantay. Ayan. Isa sa mga philosophical or moral saying naman po ito. Medyo gasgas na nga ito lagi Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Tama po ba yun? Ito ba yung golden rule? Yes. Yes, tama po. Pero parang ma'am, correct me if I'm wrong, ito yung naging silver rule na lang Parang yung golden rule ay nabago na ba? Parang parang yung kabaliktaran, yung gawin mo yung gusto mong gawin sa iyo, parang ganoon. Oo, para same pa rin naman. Pero same yung thought naman yes, i-treat natin yung ibang tao sa paraan na gusto tayong kung paano natin gustong i-treat tayo, di ba? At tama. Walang exception doon. Pwede mong gawin yung ganun sa kanya, tapos sa'yo hindi. So,
So, di ba? Oh. So, kung hindi ako nagkakamali, ang isang version yan is more on the Christian side na parang gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gagawin niya sa'yo. Yan, i-comment nyo naman sa kung ano yung scripture verse na yun sa Bible, yung do unto others what you would want what others to do unto you. Yan. Siguro, kahit dumaan pa maraming taon or panahon, I think, napapanahon pa rin siya. I mean, hindi siya maluluma, kumbaga. So, kaya nga naging golden rule siya. That's the golden rule. And ma'am, ilan pong carats po yun kung yun ay golden? Siguro yun, the highest. The highest. Sorry. Highest. Kala ko nabibilang din na kung yun ang golden rule. 24 carat pa. 24K ba pinakamataas? So baka mga 99.999 carat yun. Ayan, so yun lang po. Thank you very much for yung mga opinion po natin. So Ma'am Chit, ngayon naman po ay pag-uusapan na natin yung talagang isa sa mga nakakabahala, ma'am. Recently, dami nating mga nababalitaan ngayon, naririnig ng mga kaso na ganito. So, mga paglabag ng karapatan at kaligtasan ng ating mga kababaihan bilang in celebration. So, napakaganda ng celebration ng Women's Month. Parang andyan, daming mga events, di ba? Dami nating may mga Zumba, may mga activities, may mga iba-ibang sa mga offices dito po meron kakaroon ng sports fest na involve yung mga women's natin. Sa ibang mga shows, hina-highlight yung ating mga kagitingan ng mga kababaihan. And every Monday convocation namin, pine-play yung Women's Month version ng Lupang Hinirang kung saan hina-highlight yung efforts ng mga kababaihan sa iba-ibang mga larangan and industriya. So lahat doon, and including po sa PNP, di ba? Kahit babae kaya magprotekta ng kapayapaan. Pero unfortunately, maraming nagiging biktima ng karahasan at pang-abuso. So sa segment natin ng For Better Governance, alamin naman natin sa tulong ni Ma'am Chit yung mga kailangan nating malaman para maprotektahan natin yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay na mga kababaihan. Pero bago natin maprotektahan yun, syempre, alamin natin muna kung ano ba yung mga nangyayari na talaga ngayon. So, una naming katanungan sa rape cases, ma'am, na maraming tayong nagaganap ngayon. Meron po ba tong specific time na kung kailan talaga siya nangyayari or kadalasan? Ano, sa datos po ba ng PNP? Yes, Chaser, sa amin sa PNP, may tinatawag kaming crime clock. Crime clock. Ayan, no? Ano po yung crime clock, ma'am? Bagong kaalaman natin yan. Sa crime clock, inaalam natin kung anong araw, oras, at lugar na madalas mangyari isang krimen. Ma'am. So, kasi dito, mas napapag-aralan namin kung anong strategy ang gagawin natin. So, pagdating sa rape, tama ka, no? Napapanahon to dahil, well, of course, buwan ng mga kababaihan. Base sa aming mga datos, ang oras na madalas nangyayari ang insidente ng rape is between 10 p.m. to 3 a.m. So, tulog na mahimbing na sana, no? Opo. So, doon nagsasamantala. Dito kasi yung mga oras na based sa data natin is, ang iba, yung mga parents nagtatrabaho, yung may mga ganon, at ang iba naman ay kumbaga kasama yung barkada, kasama yung may kaibigan, good time, lumalabas. So, minsan ito yung mga karaniwang scenario ng ating rape cases dito sa ating sa property. Oo. So, yun. So, knowing yung time clock po ng, ano nga tawag yung crime clock natin. So, so yun po yung ma-raise awareness natin na ganitong oras na pala yung 10 to 3 a.m. Pag yung sa mga anak po natin, mga kapatid, ganitong oras, medyo kayo, kung lalabas man kayo, di mapigilan, magi kayong alisto. Yes. Ano po, yun. Ma'am, so ngayon naman ay lagi natin na pag-uusapan na babanggit yung VAUSI. Ano po ba yung VAUSI? Ang VAUSI ay Violence Against Women and Children under Republic Act number 9262 naman. Ayan. So, yung itong mga ayaw natin maraming kaso yung nangyayaring ganito. Ma'am, base naman po dun sa nabanggit nyo kanina, may crime clock tayo.
Yung VAUSI po, ma'am, tuwing kailan naman po madalas nangyayari base sa mga datos po ninyo? Based sa data natin, usually nangyayari siya ng weekend, Sunday. Weekend, Sunday? Sunday. Kung kailan family day pa naman? Karamihan sa incident ito ay sa residential area. Kung saan yung biktima ay naiiwan sa bahay, kasama niya yung potential attacker niya. Weekends talaga, nangyayari pala yung VAUSI. Sa datos nyo naman po, ma'am, ano yung kadalasang age bracket na nagiging biktima po ng VAUSI natin? Yes. Unfortunately, ang mga minors, so ages from 13 to 17, sila yung may kadalasan may access sa social media. So, yung mga perpetrator nila usually nakikilala nila online. So, nagkakaroon ng mga dating app and then dumatiting sa point na mag-meet up sila. So, yun. Doon na nangyayari yung incident. Ayan. Ma'am, may mensahe pa kayo dyan sa mga minors na yung sa paggamit nila ng mga online apps natin or dating Siguro po yung sa mga parents na bantayan po nila yung kanilang mga anak, kung ano po yung laman ng mga cellphones, kung ano po yung mga apps or yung kanilang engagement sa social media. Alamin po nila kung sino yung mga nakikilala nila online at careful lang po sa mga nakikilala natin online. Ayan, kasi maaaring yan ba talaga yung itsura niya in person o yung sinasabi niyang identity niya, yung mga about sa kanya, totoo ba yun? So, be very careful. Tapos yung biglang mag-meet up. Ayan. Na first time na makilala or hindi pa lubos na nakikilala, magkikita sila. So, mag-isa. So, doon na po, minsan nangyayari po yung rape incident. Yan. So, tandaan po natin yan. So, tulong-tulong talaga para ma-prevent yung So, sabi nga kanina, it starts within the family, yung ating pag-iwas sa anumang kapamahakan. Tama ba? Kapahamakan. Kapahamakan. Ayan. So, hindi, iba kasi yung may headphones na iba. Ayan, ma'am. Matanong lang po namin, sino naman po yung kadalas na mga nare-record nating perpetrators? Sa atin dito, kadalasan ang biktima, kakilala niya yung perpetrator. So, may connection. Yes, kapag-anak, kaibigan, kabarkada. Alam mo yung pinagkatiwalaan mo, akala mo, nagtiwala ka kasi maayos na pakikitungo sa'yo, binibigyan ka ng pabor, tulong, o ano pa mang bagay. So, nagtiwala ka. Only to find out na siya pala magiging perpetrator. Okay. So, based sa data namin, yung mga biktima, kakilala nila yung perpetrator. Talagang ingat, ang hirap magtiwala tuloy ngayon sa panahon ngayon. So, nakakatakot. So, kailangan talaga yun nga, starts with the family, natin na ma-remind yung mga kasamahan natin, maging alisto. Yes. Ingatan natin yung kung sino yung pagtitiwalaan natin. Ayan. So, ma'am, nakilala na natin yung ating kalaban na violence against yung mga violence against the women and children. Ngayon naman po, ma'am, bilang pong kayo po sa tagapagtaguyod ng Kapepan, kaligtasan ng ating PNP, ay naman po yung mga best practices or mga initiatives po ng kasama natin sa PNP para po labanan itong ating krimen na to? Well, Chaser, nung pagpupo pa lang ni RD, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, so nakita na niya, napansin niya na medyo mataas tayo sa rape. So, tinawag niya yung ating investigation, intel, and then PCR, and then operation. So, unang-una, binigyan niya diin yung mga wanted persons natin sa rape. Kailangan hulihin yung mga wanted persons. This March 3, nag-number 1 tayo all over the country sa dami ng huli ng wanted persons. So, in a span of 3 days, nakahuli tayo ng 125 most wanted persons sa kasong rape. Ayun. So, yung mga talagang parang a major accomplishment na yung mga nakakaisip dyan na gumawa ng masama sa kapwa mag-isip-isip na kayo, magbago na kayo kaysa kayo huntingin ng ating mga kapulisan. Yes, kasi ang paniniwala natin, habang itong mga wanted person na ito ay nasa labas,
at hindi nalilitis, maaring magbiktima sila uli. At syempre, para bigyan natin ng hustisya yung mga nabiktima nila. Di ba? So, of course, sa tulong na rin ng community, ng ating mga operatiba. So, nahuli natin itong mga wanted person na to. And then, sabi niya, ano pa ang pwede natin gawin? So, pagdating naman sa community relations, pinag-utos niya na magbuo ng isang programa. So, bumuo tayo ng tawag natin Project Lucas. Project Lucas? Oo, Lucas. Labanan, umaksyon, kausapin buong pamilya natin, abusadong rapist, sama-samang pigilin. So, may kaya yung Lucas. So, ito po ay programa ng ating pulis sa barangay. Nandiyan po yung pulis sa barangay. So, bawat barangay po ay may nakasign na isang pulis. So, yung ating pulis sa barangay, yung ating PCR, then the SWD, at katuwang natin dyan yung mga barangay officials. So, ang ginagawa natin, by family tayo. So, mayroon tayong ginawang 7-minute audio-visual explainer about rape. So, paano nakukumit ito? So, ano ito? Kinukontakt natin yung family, kung kailan sila available. So talagang from house to house. Oo, house to house na kung saan kumpleto sila. And then saka tayo pupunta, sasamahan tayo ni kapitan o kung sino man. At doon pinapanood natin sila nung 7-minute audiovisual explainer. Ang aim natin dito is of course ma-educate natin yung bawat miyembro ng pamilya about rape. Kasama na rin dyan ang violence against women para mapigilan natin na mangyari to, at kung mayroon mang nangyari previously sa pamilya to, at least mabigyan natin sila lakas ng loob na lumapit sa atin, magsumbong, di ba? So, bawat household to, kumbaga in their most convenient time, nabuo sila. So, kung kailan po kayo buo, so saka lang pupunta yung ating team. So, after ilang weeks and months na implementation. Yes. Nakita natin na may decline. May decline siya. So, hopefully, nakatulong talaga ito at kasama na dyan yung sa operation natin against wanted persons. Ang pinaka-aim talaga natin ma-zero, no? But unfortunately, meron pa rin, but kung kukumpara natin sa mga previous months, this February, bumaba tayo ng mga mahigit na 40%. So, ang laki po nun. 46.59% ng rape cases. At hopefully, mas mapababa pa natin. Ayan, thank you very much. So, napaka-extensive ng effort na yun na talagang nag-effort ang PNP para mag-organize ng mga mag-visit house to house. So, yung pong 7-minute na video, ma'am, pwede ba bang mapanood ng mga, halimbawa ako, mag-search ako ngayon or saan po ba natin ma-search? Hindi siya masyadong kasi medyo may mga terms doon. Hindi siya pwedeng pang lahat na so yung kasi may mga terms tayo na ginamit na kaya kailangan buo yung pamilya panunood para ma-guide ng ma-guide natin ng so at hopefully makumpleto natin lahat ng sa buong Calabarzon. Sana yung mga family na makapanood itong video natin magkaroon ng kung makontak na kayo ng inyong mga pulis sa anong tawag dito yung pulis sa barangay natin make yourselves available pag nag-reach out sila para mapanood natin ng lahat. Malaking bagay po ito sa bawat member para mabigyan sila ng kaalaman. Ma'am, sa mabilis na oras po na nakapanayan po namin kayo, maraming salamat po at nabigyan tayo ng ideya at informasyon tungkol sa rape cases, VAUSI, at kung paano ito ma-prevent. And ano yung efforts na ginagawa ngayon ng ating pong kapulisan, especially dito sa Region 4A. And maraming salamat po sa efforts po ng ating kapulisan. And yung mga force multipliers natin, syempre mga kasama natin sa barangay, mga pulis sa barangay, syempre mga barangay officials din natin nag-aabala dyan. And yun. So, yun naman po ang gusto natin na maisulong yung kapayapaan, kaligtasan. So, ma'am, mayroon po kayong last message para sa mga kasamahan natin ng mga nanonood? Yes po. May Facebook page po tayo. Nandun po, nilalagay po natin lahat ng mga programs natin. Even about rape, mga tips kung paano kayo sa rape or VAUSI. So, sa ating po mga kababayan, Police Region Office Calabarzon po, aming Facebook page. Police Regional Office Calabarzon. Yes po. At ang hotlines po namin 0915-510-8286 at saka 0998-598-5583. So, kung may mga information po kayo, anything po,
Basta ilalagay namin somewhere dito. Yes po. Search niyo lang po. Madali lang Ayan. po So, ilagay po namin dito. So, sa mga manonood natin. At yan, thank you very much po, Ma'am Chit, for accepting our invitation and representing po yung Pro 4A ngayon. Muli ay maraming salamat po, Ma'am Chit. And maraming salamat sa viewers natin ng hashtag for a better governance. Mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. Yay!